Hi, beautiful, beautiful angel. Hello po, kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia para sa pangatlong bahagi ng kwento ni Ayla. Nako, medyo nakakaganti na si Ayla kahapon, ano. Kung hindi niyo alam kung anong nangyari, nako, visit our channel. Nandun ang part 1 at part 2. Kaya ito part 3 na po. Pero bago natin umpisahan yan, hello muna ako sa ating mga suking tagapakinig. Mylene Garrido, maraming salamat. Liza Baget, thank you so much. Lindy Sorbeto. Hello rin sa ating tagapakinig na suking-suki. Jessica Carmi Nocrota, maraming salamat. At sa lahat po ng talagang walang sawang nakikinig sa atin, Divya Olivia from Antipolo City. Hello sa iyo. Sharon Hutay, maraming salamat. Hello rin sa ating tagapakinig na talaga naman sa mga taga Taytay Rizal, maraming salamat at hindi kayo nang iiwan, minamahal nyo pa rin ako. Maraming salamat po. Hello nga pala sa ating tagapakinig na si Vicky Bayato, kay Isabel Rose, maraming salamat. Frelyn Joy Luig, thank you. Hello rin kay Jeliza Monteser. Jade Sakurin, maraming salamat from Tatalon, Quezon City. Maraming thank you sa inyo. Liza Teves, maraming salamat din. Jocelyn Palis, shout out daw kay mga Mars niyang si Joy Sonico na na-addict na sa ating channel. Nako, maraming salamat naman at pinakikinggan niyo pa rin ito at hindi niyo pa rin pinagsasawaan. Thank you so much talaga. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Eto na ang part 3 ng kwento ni Ayla. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Nung bumangon na ako para mag-prepare na para pumasok sa trabaho, ay biglang nagsalita si John, Mama Mia. Huwag ka nang pumasok, baka dun ka mapapahiya. Subukan mo lang at baka pagtawanan ka ng mga tao doon. Bakit ganito ka? Ha? Bakit ganyan ang akto mo sa akin? Hindi siya sumagot pero pumasok pa rin ako, Mama Mia. Pagdating ko ay nandun na si Ken sa may barracks. Actually, marami kaming magkasabay at nandun kami halos lahat kasi hindi pa naman nag-uumpisang magbukas ang mall. Yung mga night guard ay 2, Mama Mia, na nasa loob ng mall at yung isa naman ay nasa labas. Aside sa 2 graveyard shift, the rest ay day shift na, Mama Mia. Kaya marami kami tuwing umaga. So ayun, hindi na ako masyadong naging awkward pa kay Ken. Pero natatakot ako na baka bigla na lang dumating si John, Mama Mia, at bigla na lang siya nitong hatakin ng walang kaalam-alam. Hindi kasi alam ni Ken, Mama Mia, na sinabihan ko na si John at hindi niya rin alam ang sinabi ni John sa akin. After naming matapos paghandaan para sa pagbubukas ng mall ay may oras pa ako noon na tinignan ng cellphone ko. Tinignan ko kung may chat ba si John at meron nga, Mama Mia. Napakahaba ng kanyang chat at napakarami. Ang kapal naman ng mukha mo, ha. Hindi ka talaga natatakot. Malandi ka pala, ha. Wala kang hiya. Napakababae mong tao. Alam mo bang nandidiri ako sa'yo? Nakakahiya ka. Napakarami pa niyang chat, Mama Mia. Hindi lang yun, kundi marami pa. Nagreply ako sa kanya. Wow, ha. Nagsalita ang anghel. Antayin mo ako sa paglabas ko ng trabaho. Pag-uusapan natin to, ang kapal mo. Oo, matapang na ako noon, Mama Mia, at maski nga ako ay naguguluhan sa sarili ko. Kung bakit ganito na lang ang tapang ko, hindi naman ako ganito dati. Totoo pala ang sinasabi nila, Mama Mia, na kapag dumating yung taong magbibigay sa'yo ng pag-asa, ng pagkakataon, ay parang tatapang ka talaga sa iyong mga pagsubok sa buhay. Hanggang sa nag-open ng mall, Mama Mia, at nagtrabaho na kami. Itong si Ken ay pasimple-simple lang lumalapit sa akin kasi hindi kami mag-partner noon. Pero kapag nagsi-CR ako, Mama Mia, o nagsi-CR ang partner ko, ay siya po ang lumalapit at siya ang nagpupwesto doon.
Bakit napakaseryoso mo ngayon? Tanong niya. Huwag mo akong guluhin, Ken. Uy, anong nangyari sa'yo? Dahil ba to sa text ko sa'yo kahapon? Tapos, tinawagan pa kita tapos pinatay mo agad yung tawag ko? Please, mamaya na tayo mag-usap. May problema sa bahay. Wala akong time sa ganyan ngayon. Natahimik si Ken, Mama Mia, at nagpatuloy lamang kami sa aming trabaho. Pero ako ay hindi talaga makapokus dahil natatakot ako na baka bigla na lang dumating si John at pahiyain ako noon. At pahiyain kaming dalawa ni Ken, wala naman talaga kami. Pero hindi rin naman siya dumating ng mall hanggang sa dumating na rin ang uwian. Pauwi na ako, Mama Mia, ay sumabay si Ken pababa. Magkasabay kami paminsan-minsan pero meron naman kaming mga kasama. Pero ngayong time na ito ay medyo nahuli ako dahil nag-chat pa si John ng maraming beses kaya medyo na busy ako sa pagbabasa. Inantay pala ako ni Ken, Mama Mia. Alam mo bang napakagulo ng buhay ko ngayon? Sabi ko. Umiiyak na ako this time kasi parang nababaliw na talaga ako sa buhay ko. Yung iba bored na bored sa buhay nila samantalang ako ang dami-daming ganap. Bakit? Tanong niya. Nananahimik lang naman akong nagtatrabaho dito. Bakit ganyan ka, Ken? Bakit ginagawa mong ganito kakomplikado ang buhay ko? Nagulat siya, Mama Mia. Narinig ba ng asawa mo yung tumawag ako sa'yo kagabi? O nabasa ba niya yung message ko? Nagme-message kasi si Ken sa akin. Ken, pwede bang makiusap? Tanong ko. Ano yun? Pwede bang wag mo na akong guluhin dahil napakalaki talaga ng problema ko ngayon sa bahay. Pagkatapos noon ay iniwanan ko na siya. Pag uwi ko ng bahay ay hindi kami nagpapansinan ni John, Mama Mia. Kasi nung mga panahon na yun ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Nung time na natapos na kaming kumain at pumasok na siya ng kwarto ay dun ko siya kinumpronta. Ano yung sinasabi mo sa text mo? Makapal ako? Bakit? Ano bang dapat itawag ko sa'yo, Ayla? Bakit ka nagtatanong? Alam mo naman, 'di ba? Ikaw nga ang mas dapat kong tawagin sa ganon. Alam mo, napakatapang mo na ngayon ah. Siguro may sinasandalan ka na, no? Baka nakalimutan mo, Ken. 15 years mo akong binabali. Baka nakalimutan mo dyan. 15 years mo akong binabaliwala. Baka nakalimutan mo. 15 years akong nagtiis sa'yo. Kaya, huwag mo akong hamunin dahil punong-puno na ako. Marumi ako? Huwag ka nang makisama sa akin. Kanya-kanya tayo. Mama Mia, pati ako talaga ay naninindig ang mga balahibo ko dahil sa linyang yon. Linya yun ni John dati sa akin na naging linya ko na sa kanya ngayon. For 15 years, linya niya yun sa akin na maghiwalay na kami. Pero ngayon, nagagawa ko na at naibabalik ko na sa kanya. Grabe ang tapang mo na ngayon. Hindi ka na umiiyak kahit konti. Sino ka ba para iyakan ko? Alam mo bang namanhid na ako? Namanhid na ako dahil sa lahat ng mga pinakita mo sa akin. Hindi ka namanhid. May sinasandalan ka lang talaga. Sige. Magsisisi ang lalaki mo. Dun ako kinabahan, Mama Mia. Walang kalaban-laban si Ken kasi wala siyang kaalam-alam kung ano man ang mangyari. Wala siyang kaalam-alam sa pinag-uusapan namin ng asawa ko. Nalilito ako noon kung sasabihin ko ba kay Ken na na-involve na siya sa problema namin. Paano na lang ito? Doon, Mama Mia, ay medyo napaiyak ako dahil sa sobrang takot na naramdaman ko. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko sa panahon na yon. Mama Mia, kahit na gano'n ay patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho. Patuloy pa rin ang mga away namin dalawa ni John. Halos araw-araw kaming nag-aaway. Lagi niya akong sinasabihan na walang hiya, na makapalang mukha, pero hindi ko na lang yun pinapansin. Binabaliwala ko na lang yun dahil alam ko naman na wala akong ginagawang masama. Oo, may mahal akong iba.
Pero hindi ko binigyan ng pagkakataon ng pagmamahala na yon dahil alam kong may asawa pa akong tao. Hindi ko talaga binawi ang mga sinabi ko sa kanya dahil nasabi ko na yon. Paminsan-minsan ay nakikita ko siyang nag-iisip ng malalim at tahimik na tahimik. Pero bakit wala akong makapa ni konting awa sa puso ko para sa kanya? Unlike noon, Mama Mia, na kapag nakikita kong malungkot siya dahil alam kong iniisip niya yung malanding ina na yon, ay naaawa ako, nasasaktan ako. Pero ngayon, wala talaga akong naramdaman. Kahit ano pang gawin ko ay parang baliwala na lang siya sa akin. Hindi na rin ako natutulog sa kwarto namin. Doon ako sa anak ko nakikitulog at naiintindihan naman yon ng anak ko, Mama Mia, dahil maraming beses na rin naman siyang nakakarinig na may pinag-aawayan kaming mga isyu, lalo na ang isyu tungkol kay Ina. Naawa ako sa anak ko, Mama Mia, dahil lagi niyang naririnig ang away namin ng papa niya. Alam kong nasasaktan talaga siya, pero ano bang magagawa ko? Ginanito ng papa niya yung pamumuhay namin. Araw-araw hindi na ako kumakain sa bahay. Sa labas ako kumakain. Darating ako ng late ng konti kaysa sa oras, Mama Mia, ng pag-uwi ko. Para naman, konti na lang ang panahon na makakapag-usap kaming dalawa ni Jan. Pero pagdating ko ay kukumustahin ko agad ang anak ko. Dinadalhan ko siya ng kung ano-anong pasalubong. Napakalambing ko sa anak ko, Mama Mia, kasi wala naman siyang kasalanan. At tong anak ko na to, kahit lalaki, ay napaka-sweet din naman sa akin. Kahit pa nga nagbibinata siya, ay lagi niya pa rin akong niyayakap if uuwi ako at lagi kaming nag-I love you sa isa't isa. Nilaan ko na lang ang oras ko para sa anak ko pagdating ko. Bali occupied talaga ang oras ko sa bahay sa anak ko para wala na kaming oras na mag-usap o mag-away man lang ni Jan. About naman kay Ken, Mama Mia, ay katulad pa rin ng dati. Lagi pa rin siyang nagpaparamdam. Kontento na siya sa ganyan, Mama Mia. Basta lang close kaming dalawa. At ipinagpapasalamat ko rin naman yon. Nararamdaman ko talaga kung gaano niya ako pinapahalagahan. Wala naman akong plano na sabihin sa kanya ang status naming dalawa ni Jan. Wala din naman siyang mga pagtatanong tungkol doon. Basta kontento na siya na hinahayaan ko siyang inaalagaan niya ako. Na-e-enjoy ko rin naman nakasama ko siya sa trabaho at na-e-enjoy ko rin ang iba kong makasamahan. Patuloy ang daily routine ko, Mama Mia. Tapos biglang dumating si Bagyong Odette sa Cebu. Grabe talaga ang pinsalang naganap noon sa mga infrastructure pati rin sa kumpanya ni Jan, kaya wala silang trabaho noon dahil nga maraming sira. Ako naman ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Kasi kahit close ang mall ay kailangan po naming mag-duty, Mama Mia, kasi ginagawang free charging yung mall nung mga panahon na yon since walang kuryente dahil nga sa naganap na bagyo. Dahil walang trabaho si Jan ay dun mas lalong grumabe ang utak niya. Or should I say, dun siya nakakaisip ng mga walang kwentang bagay na kanyang gagawin. Lagi na lang siyang nagpapakita, Mama Mia, na maganda na ang trato niya sa akin. Nasira po ang linya ng tubig namin. Napakalayo po ng pwedeng pagkuhanan ng tubig. Siya lagi ang kumukuha, tagalaba, tagahakot ng tubig. Mama Mia, siya rin ang naghahanda ng tubig na pampaligo ko. Pero sinabi ko sa kaniyang no need na siyang mag-effort. Pero nag-i-insist siya. Ganyan niya ako inaalagaan sa loob ng ilang araw na wala siyang trabaho pero iniiwasan ko. Masama na ba ako dahil doon, Mama Mia? Hindi na talaga ako nakakaramdam ng awa sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko naman yun sinasadya. Dumating ang Pasko ng 2021. Napakatahimik ng paligid dahil wala pa ring kuryente. Naghanda kami noon ng aming makakain pero dun lang ako sa best friend ko na malapit lang din ang bahay sa amin. Umuwi ako ng magto-12 noon na kasi kakain ako kasama ng anak ko. Si Jan sumabay din sa amin sa pagkain. Nag-greet ako sa anak ko pero hindi ako nag-greet kay Jan. Pagkatapos kumain ay magkasama kami ng anak ko sa may sala. Humingi ako ng sorry sa anak ko. Merry Christmas, nak. Alam kong hindi ka totally happy. Sorry anak ha. Kasalanan ni Mama. Pagkasabi ko noon ay iyak ako ng iyak.
Merry Christmas, ma. Naiintindihan ko naman, ma. Naaawa nga ako sa mga pinagdaanan mo eh. I love you, ma. Yakap ng anak ko sa akin at umiyak na rin siya habang si John noon ay nasa loob ng kwarto. I love you, nak. Lagi mong tatandaan, ha? Kahit ano pang mangyari, mahal kita at magsisikap si mama para sa'yo. Christmas na Christmas pero nag-iyakan kami ng anak ko, Mama Mia. Hanggang sa natulog na rin ang anak ko at ako naman ay dun lang sa may sala. After noon ay nag-duty na ulit ako kahit na Pasko pa. Ganito talaga ang trabaho ng mga guards, Mama Mia. Hindi tayo pwedeng humindi sa ibibigay sa atin na schedule. Pagdating ko sa mall ay kanya-kanyang greet ang lahat sa isa't isa. Lumapit si Ken sa akin. Merry Christmas. Same to you, sir, sabi ko. Ah, sir? Bakit? Para naman tayong totally stranger niyan eh. It's a sign of respect eh. Hopefully masaya ka ngayong Pasko kahit sa sitwasyon mo. And hopefully, haharapin mo ang bagong taon na masaya kasama yung mga taong nagmamahal sa'yo. Kasama yung mga taong magbibigay sa'yo ng happiness. Napakahaba naman ang message mo. Sabi ko sa kanya na binibiro siya. By the way, sir, thank you ha. Pero ngayong panahon na ito, nasa point na ako ng buhay ko na napakarami kong kailangang i-consider. Sana maintindihan mo yan. I am not fully healed, alam mo yan. At gusto ko talagang harapin ang bagong taon na may peace sa isip ko. Sana naiintindihan mo ang pinagsasasabi ko. Naiintindihan ko pero malay mo, ma-change pala yung utak mo, yung mind mo sa katagalan. Ewan ko sa'yo, sabi ko naman. May sasabihin pa sana si Ken pero tinalikuran ko na siya, Mama Mia. Nasasaktan ako pero alam kong yun ang dapat kong gawin. Para na rin wala nang manggugulo. Dahil natatakot talaga ako, Mama Mia, na baka madamay pa siya sa nakakabaliw naming sitwasyong dalawa ni John sa aming pamumuhay. I admit I am falling in love with Ken. Totoo yun. Pero there are so many things to consider. Kasal ako, Mama Mia, at may anak ako. And I am not totally okay pa. Hindi ako pwedeng maging okay ngayon at hindi rin pwedeng gawin kong panakipbutas lang si Ken. Baka itong nararamdaman ko ay mali lang. Baka itong nararamdaman ko ay dahil lang sa siya ang unang lalaking nagpakita sa akin ng care at pagmamahal matapos ng lahat ng hirap na pinagdaanan ko kay John. Baka naman, Mama Mia, hindi pa talaga ako totally na-in love sa kanya. Baka nagugustuhan ko lang yung care na pinaparamdam niya sa akin kaya hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Noong amin ang sinalubong ang year 2022 ay pareho pa rin ang routine namin. Doon ako sa friends ko and then umuwi ako before midnight para makasama ang anak ko. Si John wala pa ring sali-salita pero nakikisabay siya sa amin sa pagkain. Buo pa rin kami titignan pero sa loob ay walang pag-uusap. Nasaktan talaga ako para sa anak ko. I know masakit sa kanya ang lahat ng nangyayari. And after namin kumain ay natulog na kami ng aking anak. At nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay dun tumabi sa akin ang anak ko sa sala. Naglatag kami ng foam. Tinignan ko ang anak ko, Mama Mia, na tulog na habang ako ay tumutulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ko pa rin talaga ma-picture out na kaming tatlo ang magkasama. Na-question ko noon ang sarili ko if ganun na ba talaga ako kasama. Bakit hindi ko na makapa sa sarili ko ang natitira kong pagmamahal para kay John? Bakit hindi ko na yun makita? Wala na akong nararamdaman sa kanya. Si Ken wala pa rin pagbabago, same as usual. Nagpaparamdam pa rin kahit paulit-ulit ko siyang nire-reject. Fix na talaga ang mind ko noon na tuluyan na siyang iwasan. Pinagpatuloy ko ang buhay ko, Mama Mia. Work at bahay lang ang buhay ko noon. Paminsan-minsan ay pumupunta ako sa ate ko. Naiintindihan naman yon ng anak ko, Mama Mia. Kasi nakakapagod din umuwi ng bahay na wala man lang kahit konting kasiyahan. Nasasaktan lang ako para sa anak ko. Yung nakikita ko siyang natutulog sa may sala. Lalo pat nung nakikita ko siyang hindi kami sabay-sabay tatlo magkakain. Masakit yun para sa kanya, alam ko yun at nararamdaman ko yun bilang ina niya. At alam ko, Mama Mia, malaki ang parte ko kung bakit naging gano'n ang sitwasyon ng aming pamilya.
at anak ko ang labis na naaapektuhan. Until one time, Mama Mia, pag uwi ko ng bahay ay sinalubong ako ni Jan ng mga salita. Pwede ba tayong mag-usap? Ano yon? Nandun na kami ngayon sa loob ng kwarto. Matagal bago siya nagsalita at inantay ko lang siya. Pwede bang mag-umpisa tayo? Ulit. Kalimutan na natin lahat ng mga pangyayari. Hindi ganun kadali ang lahat dyan. Alam kong napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Pero pwede pa namang mabago natin yun, 'di ba? Para sa'yo, para sa anak natin. Bakit ngayon pa dyan? Ang tagal-tagal ko nang nagmamakaawa sa'yo, 'di ba? Ngayon ko pa na-realize ang lahat, Ayla. Para siyang naiiyak, Mama Mia, habang ako ay poker face lang talaga. Nasagi ko ba yung pride at ego mo? Dahil akala mo ba hindi ko talaga kakayaning lumayo sa'yo? Wala ka naman talagang guts na aalis kung hindi ka pa nakakita ng iba. Hindi mo naman siguro ako masisisi dyan, di ba? Grabe yung mga pinagdaanan ko sa'yo. Nitong time na to ay hindi ko na talaga napigilan at napaiyak na rin ako, Mama Mia. Subukan natin, Ayla. Subukan natin. How many years, Jan, na inantay kita kahit subukan man lang natin na magbigay ka ng oras sa akin. Napahalagahan mo ako kahit konti. Di ba okay naman na tayo nung nag-umpisa tayo dun sa community natin? Ewan ko dyan. Hindi ako sigurado. Siguro sa'yo okay ang lahat pero sa akin hindi. Umiyak na talaga si Jan, Mama Mia. Sana mabigyan mo ng chance ang sinasabi ko, Ayla. Hanggang kailan mo ba ako tatanggapin ulit? Hanggang kailan ba ako maghihintay ng chance para ayusin tong pagsasama natin? Bakit ngayon ka pa naging ganito, Jan? Ewan ko eh. Hindi ko na kaya. Ibang-iba na ako kaysa noon, Jan. Pagkatapos noon ay lumabas ako ng kwarto. Hindi na siya nagsalita. Hindi ko naintindihan ang nararamdaman ko, Mama Mia. Hindi ba ito yung pangarap ko, Lord? Bakit ganito to? Bakit ngayon pa? Mama Mia, magsisinungaling ako sa sarili ko kung sasabihin kong okay lang ako sa gusto niya. Pero grabe, parang nababaliw ako sa pag-iisip. Wala akong tulog hanggang nag-umaga na. Nag-duty ako na malalaki ang eye bags ko, nakita ako si Ken. Alalang-alala siya na nagkatingin sa akin, Mama Mia, dahil stress na stress ang mukha ko noon. Ano nangyari sa'yo? Nag-away kayo? Napakalalim ng eye bags mo. Tignan mo nga yung sarili mo sa salamin, mag-CR ka dun. Hayaan mo ko, sabi ko na tumutulo ang luha sa mga mata ko. Pwede ba wag mo muna akong lapitan ngayon? Hindi ko pinansin si Ken nung araw na yun, Mama Mia. Chat ng chat siya sa akin para gumaan-gaan daw ang pakiramdam ko. Hindi kami friends sa FB, Mama Mia. Pero sa Messenger ay friend naman kami. Nag-a-update siya sa akin doon. Komplikado talaga ang sitwasyon ko nung mga panahon na yon. Pagkatapos kong mag-duty ay dali-dali akong umuwi. Hindi ko na pinansin si Jan kahit doon sa bahay. Kahit na hindi ko siya pansinin ay umuwi na lang din ako para makaiwas din ako kay Ken. Mama Mia, dumaan muna ako sa isang karinderya at kumain bago ako umuwi. Pagdating ko sa bahay ay nag-aantay si Jan sa may sala. Hindi ko siya pinapansin at pumasok ako ng kwarto at nagbihis pagkatapos ay lumabas. Anak, paghanda mo naman ang mama mo para makakain na. Wag na anak, busog ako, sabi ko sa anak ko. Nagluto ako ng ulam para makakain ka. May tinola dyan. Kumain na ako, busog ako, salamat na lang. Mama Mia, pagkasabi ko noon ay biglang tumaas ang tinig ni Jan. Baka kumain na kayo kasama ng lalaki mo. Tumahimik ka nga dyan. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Pinaparinig mo yung mga ganyang walang kakwenta-kwentang bagay? Ikaw dapat ang maawa sa anak mo. Pumatol ka sa iba, sabi ni Jan. Buwisit ka. Kung gusto mo mag-usap tayo, dun tayo sa kwarto. Huwag sa harap ng anak mo. Pumasok ako sa kwarto at sumunod naman si Jan.
Nababaliw ka na ba talaga? Ganyan na ba talaga kalaki yung dumi dyan sa utak mo? Hindi mo na naiintindihan at hindi mo na binibigyan ng halaga ang nararamdaman ng anak mo, ha? Ikaw ba? Iniisip mo ba yung anak mo o yung landi mo lang, Ayla? Mama Mia, sa sobrang galit ko ay sinampal ko siya. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, ha? Dahil ikaw mismo alam mo sa sarili mo kung bakit tayo umabot dito. Baka nakakalimutan mo. Babae ka, sabi niya. Babae? Bakit? Kapag lalaki ba exempted na? Pareho lang tayo, may puso dyan. Kaya dapat fair lang. Bago ako naging ganito, 15 years akong nagtiis para lang mahalin mo. Ano bang pagkakaiba ng lalaki at babae, ha? Pareho lang naman tayo na nakakaramdam ng sakit at saya, di ba? Kaya wag mo sana akong sisihin na dumating tayo sa puntong ito. Dahil kung pinahalagahan mo lang ako, wala tayo doon. Wala tayo dito. So ano yung ginagawa mo? Gumaganti ka? Tanong niya. Oo. Yan ba ang gusto mong marinig, ha? Gusto kong maramdaman mo lahat ng sakit na naramdaman ko. Gusto kong dumoble ang sakit pagdating sa'yo. Dahil 15 years kong tiniis yun. Masaya ka na ba, ha? Ito naman ang gusto mo, di ba? Yung maging kalbaryo din ang buhay ko, kasama mo. Ngayon, pwede ka nang maging masaya dyan dahil hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa'yo. Kasi nakakita ka na ng iba. Makakita man ako ng iba o hindi, desisyon ko na yon at labas ka na dun dyan. Labas ka na dun dyan. Mula nung naging masaya kang minamahal yung ina na yon, wala ka ng karapatan sa akin. Asawa mo pa rin ako. Oo dyan, asawa kita pero sa papel lang. Wala kang binigay ni katiting na pagmamahal sa akin bilang asawa mo. Kaya wala kang karapatang magalit dahil ikaw ang nagtulak sa akin na maging ganito. Hindi ba? Bawat pagkakataon na nag-aaway tayo noon, pinapalayas mo ko. Lagi mo akong sinasabihang umalis. So ngayon, ako mapapalayas sa'yo. Hiwalay na tayo ngayon. Kaya wag ka nang magpakita dito. Kung ayaw mong umalis, ako ang aalis dito. Hindi ako papayag na maging masaya ka, Ayla. Wala kang magagawa dahil asawa mo ko. Yes, asawa kita sa papel. Konsensya mo yan dahil ikaw mismo ang gumawa ng pagkakamali. Ikaw mismo ang nagkulang. Gusto mo ako pakulong? Pakulong mo ako. Hindi ako natatakot dyan. Kaya mo, di ba? Selfish ka, di ba? Ganyan ka pa eh. Dati pa lang, sarili mo lang ang iniisip mo. Yang lalaki mo, talagang makakatikim yan sa akin. Huwag mo akong pagbabantaan dyan, hindi ako natatakot sa'yo. Maski patayin mo ako, hindi na magbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Ikaw naman ang dahilan kung bakit ako naging ganito, di ba? Ikaw ang nagsabi sa akin, hindi kayang turuan ng puso. Ikaw, kung tutularan mo ako sa ginawa ko dati, na nagmamakaawa ako sa katiting mong pagmamahal. Pagkatapos noon ay lumabas ako ng kwarto. Pumasok ako sa kwarto ng anak ko. Doon ako iyak ng iyak, Mama Mia, dahil yung anak ko ay nasa sala pa. Nung gabi na ay sa sala na ako natulog. Hindi ko na pinansin pa si Jan. Buong gabi talaga akong walang saktong tulog noon, Mama Mia, dahil pinapakinggan ko lang si Jan. Kapag lumalabas siya ng kwarto, tapos papasok ulit. Lagi siyang pabalik-balik sa kwarto, sa CR, sa sala. Hindi ko siya pinapansin hanggang sa nakatulog ako. Sandali lang yon at nag-uumaga na ulit. Duty ko na naman. Pero Mama Mia, nung gabing yon ay nagdesisyon na ako. Iwasan ko na talaga si Ken para hindi na lang siya madamay. Baka siya pa ang mapagbuntungan ni Jan ng kanyang galit. Pagdating sa mall ay dali-dali ako nagbihis dun sa barracks. Matagal-tagal akong nakaakyat dahil dumaan pa ako sa likod ng mall na may tindahan at kumain pa ako. Mama Mia, sinadya ko talaga na dun na lang ako na maligo na sa bahay at dun na lang sa barracks magbibihis. Gusto kong iwasan si Ken, totally, Mama Mia. Ayokong may madamay na tao sa problema naming dalawa ni Jan. Yes, masakit. Yes, plano ko talagang iwanan ng asawa ko.
Pero wala naman po akong planong mandamay ng ibang tao. Pagpasok ko ng barracks ay nagulat sila dahil ang tagal ko raw. Sabi ko, Mama Mia, ay meron lang akong inasikaso. Sanay na sanay kasi silang maaga akong pumupunta doon sa barracks kasi ayoko talagang nagmamadali. Pero ngayon, halos Mama Mia, hindi ko pa suot lahat ng paraphernalia ko sa aking trabaho. Si Ken naman, palabas na noon nung padating ako. Mama Mia, tinulungan ako ng mga kasamahan kong maglinis ng mga paraphernalia ko dahil malapit na akong malate noon. Alam mo, siguro sinasadya mo talagang hindi na ako maabutan dito ah. Sabi niya sa akin sa text. Hindi ako nag-reply, Mama Mia. Papayag ko man sa o hindi, aantayin kita mamaya, mag-uusap tayong dalawa. Hindi pwedeng ganito ang sitwasyon natin. Baliw ka talaga, no? Reply ko sa kanya. Baliw ako at mababaliw talaga ako kapag iiwasan mo ako. Magkita tayo mamaya. Nag-duty ako, Mama Mia, na wala sa isip ko nung araw na yon. Naramdaman ko talaga na hindi na ako pinakikinggan ni Ken. Pero I tried my best para umiwas sa kanya. Kahit number niya ay blinak ko na sa cellphone ko. Pero sa messenger ay nakaka-message pa rin siya sa akin dahil hindi pa po ako pwedeng mag-restrict nung mga panahon na yon. Though we are not friends on social media, Mama Mia, pero nakakasakit naman kung hindi ko siya papansinin. Isa lang naman ang GC namin sa trabaho. Kaya hindi ko siya pwedeng i-block, Mama Mia. Dahil may mga messages siya na kailangan din sa trabaho kaya nakukontak niya ako sa messenger. Nung lumabas na ako sa trabaho ay nandun nga si Ken at nag-aantay pero dinedma ko lang siya. Sumunod siya sa akin. Baliw ka ba talaga? Ano bang pinag-iiwas mo sa akin? Alam ko naman na may nararamdaman ka rin sa akin. Ken, can you just please stop? Nagmamadali ako, sabi ko. Hindi ka talaga makakauwi hanggat hindi natin to kinaklaro. Walang dapat klaruhin sa atin, Ken. Walang namamagitan sa atin. Sabihin mo sa akin, Ayla, na wala kang nararamdaman sa akin. Look straight into my eyes. Ken, may feelings man ako o wala sa'yo pero pipiliin ko pa rin ang tahimik na buhay kaysa sa kasama nga kita. Pero magulo naman. Ayokong madamay ka. Choice ko to, Ayla. Kahit pa sabihin mo sa akin na ayaw mo ng gulo o ayaw mong madamay ako, choice ko to. Damay na ako dito. Simula nung naramdaman ko to sa'yo at naramdaman mo yan sa akin, damay na ako. Ken, hindi na tayo mga teenagers. Pwede ba? We should be responsible kasi alam nating mali ito. Hindi ito tama. Wala akong dapat itigil, Ayla, dahil sigurado ako dito. Uuwi na ako, Ken, bahala ka. Kung hindi ka makikinig sa akin, magpapare-assign ako. Pagkasabi ko noon ay umiyak na si Ken. Grabe ka. Ganyan ba talaga ako kapangit para hindi mo ako pansinin? Mahirap ba akong mahalin, ha, Ayla? Diyos ko, Ken, alam mo yung status ko. Bakit? Wala ka namang happiness sa kanya na, di ba? Sa'yo na mismo nang galing na kalbaryo ka sa kanya. Yun ang sinabi niya sa'yo, di ba? Tama na, Ken, uuwi na ako. Umalis ako, Mama Mia, at sumakay ng jeep. Si Ken naman ay nagmotor at sunod ng sunod sa jeep na sinasakyan ko. Inisip ko talaga noon na nababaliw siya, bahala siya. Basta yun ang desisyon ko. Plano ko na noong magpa-reassign dahil mas lalo tuloy akong naguguluhan, Mama Mia. Naguguluhan ako dahil alam ko ang plano kong babalik pa ako ng Hong Kong. Mama Mia, nung mga panahon na yun, kailangan po na mag-duty kami. Kaya hindi ko pa po masyadong naaasikaso ang mga papeles ko pabalik ng Hong Kong. Tapos yung mga may-ari ng agency ay talagang mabait na mabait sa akin. Yung agency ng guard, Mama Mia, o security agency. Pagbaba ko ng jeep ay kailangan ko pang sumakay ng motor papunta sa amin, galing sa eskina. Ug si Ken nandoon, Mama Mia, at inaantay ako.
Sinabi ko sa kanya kung hindi siya titigil ay magpapasagasa ako. Mama Mia, sinabi ko lang yon para lubayan na niya ako. Kaya ayon, mabuti na lang at nadala sa pakiusap. At hindi na niya ako sinundan papuntang bahay. Para akong nabaliw noon sa mga nangyayari sa buhay ko, tapos nandyan pa si Jan sa bahay. Si Ken naman ay nasa trabaho na nangungulit. Aboridong-aborido na noon ang utak ko. Sa totoo lang ay napakasarap ng tumigil sa paghinga. Kung hindi lang talaga dahil sa anak ko, Mama Mia. Pagdating ko ng bahay ay nakita ko si Jan na malalim ang iniisip. Hindi siya nagsasalita. Tinignan lamang niya ako. As usual, hindi na ako nagdi-dinner sa bahay. Largo na ako sa CR para mag-prepare para matulog. Sa sala pa rin ako natutulog nung mga panahon na nito. Mama Mia, naiintindihan naman ng anak ko ang mga nangyayari sa amin. Kinabukasan ay sa duty ko hindi na lumalapit si Ken sa akin. Hindi na rin ako lumalapit sa kanya. Lahat na ginagawa ko, Mama Mia, para lang mapalayo siya sa akin. Kapag pumupunta siya dun sa admin area kung saan ako naka-assign ay hindi ko siya pinapansin. Meron pa rin siyang pabigay-bigay ng pagkain dun sa area ko, Mama Mia. Tapos lagi niyang tinatanong kung bakit blinak ko na yung number niya sa phone ko. Hindi ko na siya pinakikinggan para kung walang naririnig at hangin lamang siyang dumadaan. Nasa isip ko na siguro magsasawa din siya kapag hindi ko na siya pinapansin. Sino ba namang tao ang patuloy na magbibigay ng atensyon sa isang taong wala man lang kaamor-amor sa kanya? Mama Mia, si Ken po ay malalim na ang naibigay na damdamin sa akin. He was someone who made me feel that I am beautiful, that I am enough, and that I am special. Dream guy siya kung tutuusin pagdating sa akin. Kaya lang, Mama Mia, hindi na kami pupwede ni Ken kasi nandyan na si John. Oo nga't hihiwalayan ko rin naman siya. Oo nga't iiwan ko rin naman siya. Pero kasal pa rin ako. Hindi ko pwedeng idamay si Ken sa problema ko. Kaya kahit masakit, magpapakalayo-layo ako sa kanya. Pero si Ken napakatigas ng ulo. Lagi niya akong inaabangan kapag uuwi na ako, Mama Mia. Nandun siya sa sakayan ko ng jeep. Pagkakita ako sa kanya ay talagang sinabi ko sa kanyang galit na ako pero gusto lang daw niyang makipag-usap. Nalaman pala niya, Mama Mia. Nalaman pala niya ang plano kong aalis papuntang Hong Kong. Alam mo, Ken, dapat alam mo ngayon na wala talaga sa isipan ko yung mga ganitong bahagi ng aking sarili. Ang importante sa akin ngayon ang anak ko at ang future niya. Okay lang naman sa aking aalis ka, Ayla, pero gusto ko lang malaman. Ano ba? Totoo bang may nararamdaman ka sa akin? Tanong niya. Wala. Huwag mo nga akong pinagloloko, Ayla. Ramdam ko eh. Pwede ba kalimutan mo na lahat ng kabaliwan mo? Kasi alam mo, sa totoo lang, na-enjoy ko yung trabaho ko pero ikaw ang gumagawa ng pagkakataon para maging komplikado ang lahat. Pwede ba, Ken? Pwede naman tayong magpansinan bilang magkatrabaho pero huwag ka nang magparamdam sa akin ng kung ano-ano dahil may asawa ako. Paano kung hindi ako pumayag? May magagawa ka ba? Magpapare-assign ako, Ken, para hindi na tayo magkita pang dalawa. At naman gusto mo, Ayla, kakausapin ko yung asawa mo, haharapin ko siya. Nababaliw ka ba? Ikaw, ano bang gusto mo? Gusto mo ba talaga ng gulo, ha, Ken? Ayla, alam ko naman. Alam ko namang hindi ka na masaya sa asawa mo at hindi na rin siya masaya sa'yo. Hindi na masaya ang pagsasama ninyo. Gusto mo bang malaman, ha? Gusto mo bang malaman? Para sa'yo to. Itong pag-iwas ko sa'yo, Ken. Para sa akin? Kung para sa akin yan, bakit nararamdaman kong nire-reject mo ako? Hindi mo naintindihan, Ken eh. Pues, ipaintindi mo sa akin. Kailangan mo ba talaga akong iwasan? Imbis na nandito ako para alagaan ka, ikaw naman tong ayaw magpaalaga. Umiyak na ako nung mga panahon na ito, Mama Mia, at wala na akong naging pakialam kung may makakakita man sa amin.
Nasa gilid kami ng daan kaya hindi malabong may makakakita. Hindi mo talaga ako talaga naiintindihan. Gusto kitang protektahan, Ken. Hindi ikaw ang dapat po protekta sa akin. Ako dapat yun, Ayla. Alam mo, napakagulo kapag pinagpapatuloy mo pa yung pagiging close mo sa akin. Alam mo na 'di ba, sa umpisa pa lang, magulo na ang buhay ko. Kahit anong mangyari, Ken, kasal ako. Kasal kayo pero sa papel lang at hindi naman asawa ang pagtrato niya sa'yo. Sorry for the words pero yun naman ang totoo, 'di ba? Hanggang kailan ka ba magpapakabobo dyan sa pamilyang binuo mo, ha? Umiiyak na ako nitong mga panahon na to, Mama Mia. Hindi ko na talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Alam mo ba na hinahanda ko na yung sarili ko para sa'yo, Ayla? Oo, kapag dumating yung puntong magiging akin ka, wala akong pakialam kahit tawagin akong kabit. Kahit pa maliitin ako ng mga tao sa paligid ko. Ayla, tanggap kita. Tatanggapin ko rin lahat-lahat. Maski sarili kong pamilya, pwede akong hindi matanggap, pero sasamahan pa rin kita. Wala akong pake kung lahat ng tao magalit sa akin. Handa akong tanggapin lahat ng kanilang mga pang-iinsulto at galit. Pati na rin yung galit ng asawa mo na walang pakialam sa'yo. Naiintindihan mo ba yan, ha? Kaya papayag ka man o sa hindi, ipagpapatuloy ko tong pagmamahal ko sa'yo, tong pag-aalaga ko sa'yo. Kasi maski iwasan mo pa ako, lagi ka nang nandito sa puso ko. Ikaw lagi ang nasa isip ko. Mama Mia, parang nag-iba na ang boses niya nitong mga panahon na to, Mama Mia. Ramdam ko na sobra na ang nararamdaman niya at nahihirapan na siyang huminga. I don't know if naiiyak ba siya, but I honestly, Mama Mia, hindi talaga ako naniniwala na ang mga lalaki ay iiyak ng ganyan sa isang babae. Feeling ko drama lang ang pag-iyak-iyak ng ibang lalaki. Peace sa inyo, boys. Pero yun talaga ang pakiramdam ko para lang makuha kaming mga babae. I don't want to be with you, Ken. Hindi sa hindi kita mahal, pero kailangan kong piliin ang ikakapubuti nating dalawa. So let's just pretend na walang nangyaring closeness sa atin. Total, naging close friends lang naman tayo, di ba? Hindi naman tayo umabot sa punto na may ginawa tayong masama. Mas mabuti pang itigil na natin to, Ken. Madali lang para sa'yo pero iba ako. Ayla, take it or leave it. Kapag lalo mo akong iniiwasan, lalong gagrabe ang pagtrato ko sa'yo. Simula bukas, tignan mo. Ewan ko sa'yo, Ken. Huwag ka nang sumunod sa akin. Once sumunod ka pa, magpapasagasa talaga ako. Huwag mo akong hinahamon, Ken. Tinawag ko na siya noon sa full name niya, Mama Mia, para lang maintindihan niya. At hindi na nga siya sumunod. Tinitignan ko siya habang nasa jeep na ako. Naramdaman ko ang sakit na kanyang nararamdaman dahil nga nire-reject ko siya. Pero hindi niya alam na masakit din para sa akin ang lahat ng yun, Mama Mia. If alam pa lang niya, sa kanya na ang puso ko eh. Kaya lang, yung buo kong pagkatao ay hindi naman sa kanya. Yung buong pagkiramdam ko ay hindi sa kanya. Meron nang nagmamay-ari nito, Mama Mia. Meron nang nagmamay-ari ng puso ko. Ng pagkatao ko. Yes, si Ken nga ang laman nito, pero si John naman ang may-ari. Dahil siya ang asawa ko. Nagsisenti pa talaga ako noon sa jeep na parang teenager dahil may mga sad songs na pinapatugtog yung jeep. Hanggang sa nakarating na ako sa dapat kong babaan. Doon muna ako tumambay. Hindi ako umuwi agad ng bahay. Wala rin akong ganang kumain. Hindi ko alam pero naboboard din ako, Mama Mia. Bakit ba napaka-unfair ng mundo? Paulit-ulit kong tanong. Wala naman akong sinaktang ibang tao mula doon eh. Pero bakit puro na lang pasakit ang pinaparamdam sa akin ng mundo? Bakit puro na lang ganito? Dati si Jello, yung lalaking nambaboy sa akin. Tapos si John. Tapos ngayon, eto naman, si Ken. Mahal nga ako pero hindi naman pwedeng maging kami. But I need to be strong para sa anak ko. Around 11:30, umuwi na ako. Kimbis na around mga mostly 9 p.m. ako nakakauwi.
Pagdating ko, Mama Mia, ay agad akong sinalubong ni Jan na masamang-masama ang mukha. San ka galing ha? Kasama mo na naman ba yung lalaki mo? Baliw ka na ba talaga, Jan? San ka galing? Umuwi ka pa. Sana nagsama na lang kayo ng lalaki mo. Alam mo, huwag kang makialam kung saan ako galing. No need na magsabi pa ako sa'yo kung saan ako pupunta dahil matagal na rin naman tayong wala, hindi ba? Sana hindi ka na lang umuwi. Ha? Bahay ko to, baka nakakalimutan mo dyan. Halos lahat ng gastos sa pagpapatayo nito, lahat yon pinaghirapan ko. Alam kong conjugal property to. Pero kung anong bagay na meron sa atin, ikaw mismo ang pumutol nun. Ikaw mismo, lahat pumutol nun. Alam mo, mula nung nanlalalaki ka na, wala ka ng karapatan sa bahay na to. Wow, kung makapagsalita naman talaga, parang anghel. Wala ka na ba talagang hiya, Ayla? Umuuwi ka pa rin dito? Sinong kahihiyaan ko? Ikaw? Hindi ka nga nahiya sa akin eh. Sa loob ng 15 years nagpapanggap ka lang pala. Alam mo na naramdaman mo na. Sana umalis ka na. Ngayon ako aalis. Maghiwalay tayo dyan. Ngayon dahil may iba ka na. Di ba sabi ko sa'yo noon dyan, aalis ako kapag kaya ko na. Kaya ko na dyan. Magkanya-kanya na tayo. Tama na itong lahat ng sakit na nararamdaman ko. Ayoko. Walang iwanan. Para ano? Para maging masaya kayo, ha? Napaka-selfish mo talaga dyan. Mula pa noon, napaka-selfish mo. Bakit? Gusto mong maging masaya kasama siya, Ayla? Oh, magantay ka lang dyan. Darating din ang panahon na aalis ako. Na magpapakalayo-layo ako. Pagsisisihan mo yan, Ayla. Tandaan mo yan. Hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot sa'yo dyan. Tinalikuran ko siya, Mama Mia. Pumasok ako ng kwarto ko. Pagkatapos ay nagbihis at pagkatapos umiyak na lang ako dun sa kwarto ng anak ko at niyakap ko siya habang natutulog. Sorry ako ng sorry sa kanya dahil walang peace yung pamilya namin. Mama Mia, masakit na masakit yun sa akin. Ayla, strong ka. Alam mo na ang tama at mali. Sabi ko noon sa sarili ko ng paulit-ulit habang umiiyak. Nakatulog na lang ako sa kakaiyak. Nagising na lang ako, Mama Mia, dahil sa alarm ko. Dali-dali akong kumilos dahil duty ko na naman. Same normal routine ako. Mama Mia, doon na ako nagkape sa likod ng mall. Doon na lang din ako nagantay para hindi kami magkasabay ni Ken sa barracks. Masakit talaga, Mama Mia. Masakit ang ginagawa kong desisyon na layuan siya. Iniwanan mo ako kagabi, sabi ni Ken. Tama na, Ken. Huwag mo nang ipagpatuloy yung sasabihin mo. Gusto ko na ng peace, pwede ba? Tama na. Naiintindihan ko na gusto mo lang ng kapayapaan. Pero bigyan mo naman ang sarili mo ng chance, Ayla, na makita ang kasiyahan para sa sarili mo. Alam mo, kapag nakikita ko lang na masaya ka, handa naman akong bitawan ka eh. Handa akong intindihin ka. Pero sa mukha mo ngayon, sa itsura mo ngayon, alam kong hindi ka masaya. Alam kong nasasaktan ka. Alam kong nagtitiis ka. Hayaan mo naman akong damayan ka. Okay lang ako, Ken. And please lang, hindi ako nakakapag-focus sa work dahil lagi kang nandyan. Lagi kang nangungulit. Pwede bang mag-usap tayo for the last time mamaya? Ayaw mo na talagang magpakulit sa akin. Oo, payag ako. Pero for the last time, pwede bang mag-usap tayo ng maayos? Please? Ang tigas mo talaga, no, Ken? Ngayon lang, Ayla. Last na to. Sige, paglabas natin mamaya. Last, Ken. Last talaga, ha? Mama Mia, nung nag-umpisa ng magbukas ang mall ay busy-busy ang lahat. Tapos si Ken ay nagpadala pa rin ng pagkain sa admin area kung saan ako na-assign. Tapos bigla-bigla na lang siyang dumarating, Mama Mia. Nagpapa-as if na may kukunin. I feel something na parang may iba. Nasasaktan talaga ako habang tinitignan ko siya.
Lalo na kapag naglalakad na siya palayo sa akin. Iba yung pain na nararamdaman ko. But I know I need to be firm kung ano ang dapat kong gawin. I need to focus and do what's right. Painful, oo. Pero mas mabuti na tong ganito kaysa sa makasakit pa ako ng tao. Been there. Alam ko ang sitwasyon na yon, kaya hindi madali yon. Ayokong may maka-experience ng iba sa na-experience ko, Mama Mia. Gusto ko ang maka-experience nun ay si Ayla lang at si John. Ayokong madamay si Ken. He's too nice para sa akin. Hindi niya deserve ang magulong buhay. If Mama Mia, pwede lang sana kami. Kung sana lang, okay na ako. Kung sana lang, malaya ako. Happy sana kami ni Ken. Kaso hindi eh. Ibang-iba yung realidad naming dalawa. Paglabas ko ay nandun si Ken nag-antay sa akin. Sabay kaming lumabas, Mama Mia, nang walang mali siya. Kahit sino naman talaga ay sinasabayan ko noon sa pag-alis. I treated all my workmates as family. Malapit ako sa kanila kahit paman alam kong may paminsan-minsan na talagang pinag-uusapan nila ako sa likuran ko. Nag-usap kaming dalawa ni Ken sa may bus stop. May waiting shed kasi noon, Mama Mia, pero napakaingay. Kaya ayon, lumipat kami sa may gilid na bahagi, yung hindi maraming tao at hindi maraming ilaw. Pero nakikita pa rin kami ng iba. Salamat at nakikipag-usap ka na, sabi niya sa garalgal niyang tinig. Ken, gusto kong klaruhin ang lahat. Walang chance na mabigyan kita ng pagkakataon para magmahalan tayo. Pero ramdam ko na may nararamdaman ka sa akin, Ayla. Umiyak ako nun, Mama Mia, at umamin ako sa kanya. Yes, meron, Ken. Hindi ko yan ide-deny. Pero, gusto lang kitang mahalin ng tahimik. Loving you from afar is the best for us. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo, Ayla. Ready naman akong mag-antay kung kailan pwede. Ken, wag na. Makakakita ka pa ng maraming babae, yung dalaga, yung bagay sa'yo. Sa itsura mo, marami ka pang babaeng makikilala at magmamahal sa'yo. Binata ka. Huwag mong sayangin ang sarili mo at ang nararamdaman mo para sa akin. Hindi mo deserve maging kabit. Mahal kita, Ayla. Alam mo, sa dinami-dami ng babaeng nakilala ko, ikaw lang ang nagustuhan ko. Oo, maganda ka talaga para sa akin. Maraming nagsasabi sa akin noon na wag ikaw kasi komplikado ka. Bakit ikaw ang minahal ko, komplikado ka naman? Pero ang totoo, hindi ko rin alam. Walang tamang rason. Walang rason na masasabi ko kung bakit kita minahal. Mahal din kita, Ken, without even knowing why, pero hindi to tama. Oo, pinapakita mo ang iyong kabaitan sa akin. Oo, maraming nakakaintindi sa atin yung mga nakakaalam ng sitwasyon, pero alam kong hindi pa rin to tama, Ken. Kahit marami ang sumasang-ayon, hindi pa rin to tama. Masakit, Ayla. First time kong magmahal ng ganito eh. Sabi niya, tuluyan na nga siyang umiyak. Huwag kang umiyak dyan para kang hindi lalaki. Madali lang sa'yong sabihin if alam mo lang. If alam mo lang yung nararamdaman ko sa'yo ngayon. Akala mo ba, Ken, ikaw lang nasasaktan? Lalo na ako. Pero hindi talaga pwede. I am doing this para sa peace. At alam kong ito rin ang tamang desisyon para sa ating lahat. Masakit, Ayla. Alam mo, ano na lang kaya ang mararamdaman ng mga magulang mo, ng mga kapatid mo kapag nalaman nilang nakikipagrelasyon ka sa babaeng kasal na? Ken, mas pabor sa'yo tong desisyon ko na to. I will let you go kahit pa nga may nararamdaman ako sa iyong pagmamahal at kahit pa nga gustong-gusto ko yung pag-aalaga mo sa akin. Magpapare-assign na lang ako pagkatapos nito. Alagaan mo ang sarili mo, Ayla, sabi niya. Sigurado ka? Sorry kung hindi ako ang magpapare-assign na. Kasi may inaasikaso ako mga papeles ngayon eh. Oo, sigurado ako, sabi niya. Tatawag ako mamaya sa head natin para magpare-assign. Mag-ingat ka, ha? Tumalikod na siya, Mama Mia.
Pero bigla siyang bumalik. Hindi ba pwedeng antayin na lang kita kung kailan ka magiging malaya sa asawa mo? Ken, hindi ganyan kadali yun. Walang divorce dito sa Pilipinas. At isa pa, alam na niyang may minamahal akong iba. Pero hindi ko sinabing ikaw. Ayokong madamay ka. Mama Mia, hindi siya na-shock sa sinabi ko. Siguro expected na niyang malalaman ng asawa ko ang tungkol sa kanya. Mas lalong kinakailangan na nandyan ako lagi sa'yo, sabi niya. Huwag kang mag-alala, Ken, kaya ko. I can take care of myself, okay? Gusto ko maging masaya ka. Mag-ingat ka dun sa lilipatan mo, ha? At maraming salamat sa pagmamahal. Mama Mia, paalis na sana ako nung bigla akong hinawakan ni Ken. Pwede bang yumakap kahit ngayon lang? First and last hug? Hindi ako nakasagot at bigla niya akong hinila at nagyakapan kaming dalawa. Mama Mia, sa hindi inaasahang pagkakataon, para bang teleserye sa TV at bigla kaming nakita ni John. Agad niyang sinuntok si Ken, Mama Mia. Napaatras ako at parang nablangko sandali. Ang kakapal ng mukha niyo, mga wala kayong hiya. Teka pre, wala kaming ginagawang masama, sabi ni Ken. Hindi ako nakasagot sa sobrang shock, Mama Mia. Bakit naman kasi saktong-sakto yung timing? Hindi ko rin mablame si John noong mga panahon na yon. Mama Mia, ang kapal-kapal daw ng mukha ko, sabi ni John. Napakalandi ko raw klaseng babae. Pinagtitinginan na kami noon ng mga tao sa paligid. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Tumakbo ako palayo, Mama Mia. Pumunta ako sa may mga kahoy na malayo sa may kalsada. Tinitignan pa rin sila ng mga tao. Napakabastos talaga ni John. Naririnig ko pa yung mga sinasabi niya. Si Ken naman ay kalma lang noon para akong nababaliw and I blamed myself sa nangyari. Grabe ang pagsisisigaw ni John, Mama Mia. Kaya yon si Ken, Mama Mia, ay bumaba lang sa may gilid na parte ng kalsada na medyo madilim para hindi sila masyadong kita ng mga tao. Huwag kang magtago dyan, nahihiya ka? Ang kapal ninyo, pumatol ka sa asawa ko? Sana inisip mo yung kahihiyan na yan, sabi ni John. Doon ay parang galit na rin si Ken. Ganyan ba talaga kababa ang tingin mo sa asawa mo? At ano? Dapat ba kayong irespeto dalawa? Ang kakati ninyo. Ikaw pare, wala ka bang ginagawa kung bakit lumalayo sa iyo ang asawa mo? Isipin mo nga ng mabuti kung bakit naging ganyan ang asawa mo. So, sinulot mo din siya. Alam mo, wala kang pagpapahalaga sa asawa mo. Huwag naman masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Huwag din masyadong makapag-blame sa kanya. Isa pa, napakalaki ng respeto ko sa asawa mo, pare. Hindi ako ganyang klaseng lalaki. Ikaw dapat ang mas unang nakakakilala ng asawa mo. Hindi siya ganyang pagkababae. Hindi yan rason dahil, alam mo ba, na komplikado kami ngayon? Hindi rason na komplikado kami, papalit ka agad. Wala ka na ba talagang ibang nakita, ha? Wala kaming ginagawang masama, pare. Walang ginagawang masama ang asawa mo. Nag-uusap lang kami. Tapos ikaw, ganyan ka lagi. Bigyan mo naman ng konting respeto ang asawa mo para kang hindi lalaki dyan eh. At ikaw, may respeto ka ba sa asawa ko? May respeto ka ba dahil inahas mo ang asawa ko? Hindi ako katulad sa'yo, pare. Sana marunong ka ring makinig sa side ng asawa mo. Matagal ka rin namang hindi nakikinig sa kanya at hindi mo siya pinapahalagahan, di ba? Mama Mia, iyak ako ng iyak noon dahil ang lalaki ng boses nila. Hanggang sa nakalayo na ako sa kanila at wala na nga akong narinig. Yung luha ko noon ay parang walang humpay sa pag-agos. Para akong mababaliw. Kasalanan ko to. Hindi sana ako nakipag-usap kay Ken dun sa lugar na yon. Pero malinis naman ang konsensya ko, Mama Mia. Wala naman kaming ginagawang masama. Nakakahiya lang dahil dun sa ginawa ni John. Hindi ko na alam kung saan ako papunta. Naglakad ako papunta sa amin.
Hindi na nga ako sumakay, Mama Mia. Tinititinginan ako ng mga taong nakakasalubong ko dahil iyak ako ng iyak. Wala na akong pake sa mga nakakakita sa akin. Natakot ako, Mama Mia, sa ginawang pagpapahiya ni John sa akin. At ang kinatatakutan ko pa ay ang magiging reaksyon ng anak ko. Alam kong bastos si John, Mama Mia. Bastos ang kaniyang mga salita. Paano kapag inunahan niya ng pagsusumbong sa anak ko? Blanko ang utak ko noon. Mga 30 minutes siguro ang lumipas ay tumawag si Ken. San ka? Mababaliw ako. Sana mamatay na lang ako, Ken. Sorry, kasalanan ko. Kasalanan ko kasi niyakap kita. San ka? Hayaan mo na ako, Ken, pwede? Antayin mo ako. Baka kung anong mangyari sa'yo, san ka? Basta. Asan ka nga? Kung hindi ka pagsasalita, kung hindi mo sasabihin kung nasan ka, pupuntahan kita sa inyo. Sasabihan ko yung anak mo at ang asawa mo. Kakausapin ko para maging maayos na to. Sige Ken, dagdagan mo pa ang problema ko, sabi ko habang umiiyak. Asan ka nga? Pwede bang ikalma mo ang sarili mo? Wala naman tayong ginagawang masama eh. So ayun, sinabihan ko siya kung nasaan ako, Mama Mia. Dali-dali siyang nakarating doon dahil may motor naman siya. Iniwanan niya yung motor sa gilid ng tindahan tapos naglalakad lang kami. Doon kami sa may gilid ng simbahan, Mama Mia, na aming nadaanan. Iyak pa rin ako ng iyak. Nababaliw na ako, Ken. Gusto ko nang magpahinga, hindi ko na kaya. Huwag kang magsabi ng ganyan. Ang importante, wala tayong ginagawang masama. Anong gagawin ko ngayon? Harapin mo si John at ang anak mo dahil wala ka namang kasalanan. Natatakot ako, nababaliw ako. Kung gusto mo, sasamahan kita sa pagharap sa kanila. Baliw ka na ba, ha? Baliw ka na ba talaga? Mama Mia, pinipilit akong ikalma ni Ken nung mga panahon na yon. Habang ako ay iyak pa rin ng iyak. Siguro mga 2 oras kaming nasa harap noon ng simbahan. Hindi kami nag-uusap. Nakatingin lamang kami sa may altar at ako naman ay umiiyak pa rin ng mga panahon na yon. Ilang sandali pa, Mama Mia, ay nag-ring ang cellphone ko. Anak ko pala ang tumatawag. Nung sasagutin ko na sana ay naputol ito. Wala sigurong signal. Ilang sandali pa ay nakareceive ako ng chat mula sa kanya. Maasan ka? Umuwi ka na. Nag-aalala ako sa iyo, Ma. Uuwi ako, anak. Masakit pa ang ulo ko. Sorry ha, pero wala naman talaga akong ginagawang masama. Uwi ka na, Ma. Hindi naman ako galit sa'yo. Hindi ako naniniwala kay Papa. Sobrang iyak ko nun, Mama Mia. Grabe talaga ang naramdaman ko. Alam kong hindi talaga madali ang lahat ng bagay ito sa anak ko. Ilang sandali pa ay nag-chat si John. Napakahaba ng kanyang chat. Kung wala kang planong umuwi? Kahit nahuli ka na, pasarap ka pa rin ng pasarap? Malandi ka talaga, ang kati-kati mong babae ka, nakakahiya ka. Asan ka, ha? Gumagawa na naman kayo ng milagro ngayon ng lalaki mo? Wala ba talaga kayong kahihiyan, mga baboy kayo? Hoy, malanding babae, asan ka? Isipin mo naman ang anak mo. Hindi yung ganyan. Yung landi mo lang ang pinapairal mo. Hindi ka ba talaga uuwi? Kasi pupunta ako dun sa mall bukas at papahiyain kita dun. Papahiyain ko kayong dalawa. Napakadami pa niyang chat, Mama Mia, pero hindi ko na yun pinansin. Iyak pa rin ako ng iyak dahil para akong mababaliw sa nararamdaman ko. Noong mga panahon na yon ay sinabi ko na sa kanya na aalis na ako at haharapin ko na si John. In-unblock ko ang cellphone number ni Ken sa cellphone ko. In case, Mama Mia, kung anong mangyari ay may matatawagan ako. Yun din kasi ang sinabi ni Ken sa akin. Tawagan ko raw siya kung ano man o kung may gagawin mang masama sa akin ang asawa ko. Pagdating ko ng bahay, ay agad akong sinalubong ni John. Ano? Satisfied ka na? Huwag mo akong bastusin ng ganyan, John.
Wala akong ginagawang masama. Mahina lang ang boses ko nung mga panahon na to dahil napakaraming marites sa aming mga kapitbahay. Yung anak ko ay dinig kong iyak ito ng iyak sa kwarto. Huwag mo nga akong pinaglololo ko, Ayla. Wala kang ginagawang masama pero magkayakap kayo. Napakalandi ninyo. Alam mo, nasa sayo lang yan kung maniniwala ka o hindi. Basta alam kong wala akong ginagawang masama. Mama Mia, agad niya akong tinulak-tulak. Pinapalayas niya ako. Lumayas ka dito. Nakakahiya ka. Ha? Ano? Ikaw yung nandidiri sa akin? Bakit? Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo, ha? Galit na galit siya at talagang sinampal na niya ako, Mama Mia. Medyo parang nawalan ako ng ulirat noon dahil sobrang lakas ang sampal na yon. Umiyak ako. Doon ako nag-init talaga. Wag na wag mo akong sasaktan, buwisit ka. Dahil malinis ang konsensya ko, wala akong ginagawang masama. Sumisigaw na siya noon, Mama Mia. Wag mo akong lokohin. Ano, ha? Ako pa talagang ilalagay mo dyan sa bulsa mo? Wag mo akong ipahiya dyan. Dahil hindi ako katulad mo. Hindi ako lumande katulad mo. Ano, may hiya ka pa pala, ha? Marunong ka pa palang humiya? Mahiya? Ang kapal-kapal ng mukha mo. Noong ikaw ang nagloko, pinahiya ba kita, ha? Pinahiya ba kita dyan? Hindi ba't hindi? Sinarili ko lahat. Tapos ako ginaganito mo ako kahit wala kang ebidensya? Hindi mo man lang ako pinagkikinggan? Kulang pa yan. Bukas pupunta ako ng mall. Subukan mo dyan. Subukan mo. Mama Mia, agad niya akong sinuntok at nag-breakdown na talaga ako noon. Sobrang iyak ko nung mga panahon na yon at hindi na ako halos makahinga. Tinulungan na nga ako ng mga kapitbahay ko dahil sa sobrang pag-iyak ko, Mama Mia. Hindi ako makahinga. Everything was so painful for me. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay yung nakita ko ang anak kong pinagmamasdan ako habang umiiyak na gano'n ang sitwasyon. Walang paglagyan ng sakit na nararamdaman ko bilang ina, Mama Mia. Okay lang, hindi naman ako perfect na asawa. Pero sana naman, perfect ang pagtingin sa akin ng anak ko bilang kanyang ina. Nakakamatay sa sobrang sakit. Nakakamatay, Mama Mia. I kept on crying and I'm just closing my eyes. Hindi ko kayang tignan ng anak ko. Hanggang sa nagising na lang ako, Mama Mia, dahil sa alarm. Nakahiga pala ako sa tabi ng anak ko at doon ako nakatulog. Dahan-dahan akong bumangon at naligo. Si John naman, Mama Mia, ay gising na. Hindi mo talagang kayang hindi makita yung taong yon. Kailangan kong magtrabaho dyan. Kailangan mong magtrabaho o namimiss mo siya? Bakit? Malaki ba yung sa kanya? Masarap ba, ha? Huwag mo akong umpisahan dyan. Hindi pa ako tapos. Kung magtatrabaho ka, mas lalong hindi ako matatapos. Magtatrabaho ako dyan kahit ano pang gawin mo. Wala akong ikatakot dahil wala akong kasalanan. Wag na wag mo akong sisisihin sa gagawin ko. Ikaw bahala. Please, mahirap na paniwalain ang sarili mo dahil fix na yung nasa utak mo. Wala na akong pakialam. Umiiyak pa rin ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Hindi talaga ako pwedeng tumigil noon sa pagtatrabaho dahil mas lalo akong mahihirapan pabalik ng abroad. Kaya kailangan kong tiisin ang lahat, Mama Mia. If titigil ako sa trabaho ko, paano na yung mga gastusin para sa abroad? Wala na. Kaya kailangan ko talagang manindigan doon. Pero kinakabahan pa rin ako. Paglabas ko ng bahay ay tinignan ko ang cellphone ko at doon ko nakita ang mga messages ni Ken na napakarami na pala. Tinatanong kung okay lang ba ako. Tinatanong kung ayos lang ba ako. Tinanong kung hindi ba raw ako binugbog ni John. Mama Mia, chinat ko siya at sabi kong okay lang ako at magjo-duty ako. Doon siya tumawag. Mama Mia, iyak lang ako ng iyak na walang boses at pinakikinggan ko lang siya sa kabilang linya. Ang naiintindihan ko lang sa sinabi niya ay lagi siyang nandyan. Hindi na lang daw siya magpapa-reassign dahil kailangan ko raw siya ngayon.
hindi raw niya ako iiwan. Mas lalo akong naiyak at nahiya talaga ako. Nahiya ako sa kanya. Blanko noon ang isip ko, Mama Mia. Paglabas ko ng bahay ay pinagtitinginan ako ng mga marites na ang aga-agang nagising para siguro makasagap ng chismis. Dinig na dinig nila ang tinig ni John kagabi at alam kong may alam na sila, Mama Mia. Dahil nandun ang best friend ko at ang isa pa naming kapitbahay nung nahimatay ako. Mama Mia, pasok ako noon sa trabaho nang wala sa isip ko. Hindi pa rin nakatiis si Ken at wala na siyang pake sa mga kasamahan namin at talagang nilapitan na niya ako. Sinabi niyang hindi ako dapat maging ganun kaapektado dahil wala naman kaming ginagawang masama. Pero alam kong napakarami kong lapses. Nung mga panahon na yon ay wala talaga sa isip ko ang trabaho. Absent-minded talaga ako, Mama Mia, dahil parang mabibiyak na ang ulo ko sa sobrang sakit. Every break time ay pumapasok ako ng CR para umiyak. Wala na akong pakialam kahit may iba pang mga taong nakasunod sa akin. Basta, umiiyak na lang ako. Pero Mama Mia, nung mga panahon na yon, talagang hindi ko na kaya. Pagdating ko ng bahay ay humiga ako sa kwarto ng anak ko. Plano ko sanang lumipat sa sala para wala ng gulo pero sumunod naman si John dun sa kwarto ng anak ko na laging kay lakas-lakas ng boses. Ano pa? Sige pa! Ano pa bang gusto mong sabihin, ha? Gusto mo bang mag-microphone ka para i-announce lahat na malandi ako? Go ahead! Talagang hindi ka nahihiya. Nakakadiri ka, sabi ni John. Tama na, John. Nagkakasakitan lang tayong dalawa eh. Tama na. Hindi pa rin tumigil si John, Mama Mia. Ako pa rin ay umiiyak pa rin nung mga panahon na yon. Parang hindi talaga ako nananalo kay John. Napakahirap makipagtalo sa kanya. Hindi ko naman siya masisisi dahil nagagalit din naman talaga siya. Sabi nga nila, malaki at mahaba talagang ego ng mga lalaki. Nasaktan siguro talaga siya dun sa nakita niyang pagyayakapan namin ni Ken. Pero malinis po ang konsensya ko. Wala akong ginagawang masama. Lumipas ang mga araw, hindi pa rin tumitigil sa pagpapahiya sa akin si John. Yung anak ko ay kawawang-kawawa na. Nakikita ko siya lagi na umiiyak, lalo na kapag umiiyak ako. Mama Mia, ayokong pumunta dun sa ate ko dahil baka dun na naman maghasik ng lagim itong si John. Grabe talaga ang sitwasyon na meron ako noon. Tiniis ko na lang dahil malapit na akong bumalik ng Hong Kong. Nag-chat na ako noon sa employer ko sa Hong Kong, Mama Mia, kasi babalik na ako at may work na raw na nag-aantay sa akin doon. Ang totoo niyan ay inaantay nilang na lang nila talaga ako. Tungkol kay Ken ay text pa rin siya ng text. Mama Mia, nilalapitan pa rin niya ako pero hindi na masyado dahil sabi ko sa kanya mahirap na. Nakakahiya. Mama Mia, biniblame din ni Ken ang sarili niya dahil kung hindi raw niya ako niyakap nung gabing yon ay hindi kami makikita ni John sa ganung sitwasyon. Naawa din naman ako sa kanya dahil sinisisi niya ang kanyang sarili. Until one time, pinatawag si Ken ng aming head, Mama Mia. Nalaman pala ng head namin ang lahat ng nangyari. At ang masakit pa, ang kumalat na chismis ay nahuli raw kami ng asawa ko sa madilim na bahaging lugar at may ginagawa raw milagro. Hindi naman yun madilim. Kaya pala umabot doon kasi may mga tindera para doon sa mga kainan na nakakainan namin na nagsabi dun sa iba kong mga kasamahan at silang nagchismis sa amin. Mama Mia, iyak ako ng iyak. Pinatawag si Ken at sinabi niya ang lahat dun sa head namin. Kaya ayon, ang sabi ng head namin ay wala namang problema sa kanya. Sana lang hindi raw umabot sa admin at baka pareho kami ni Ken na tanggalin sa trabaho. Okay lang naman sa akin na mawalan ako ng work dahil malapit na rin naman akong umalis ng mga panahon na yon. Pero, Mama Mia, noong mga panahon na yon ay talagang hindi ko kayang madamay si Ken. Nag-aalala ako sa kanya. Nahihiya ako sa issue. Dahil nadamay si Ken. Grabing hiya yung nararamdaman ko nun, Mama Mia.
Kaya pinuntahan ko agad si Ken para malaman ko. Sorry kasalanan ko to, sabi ni Ken. Pwede na ba akong mamatay, Ken? Hindi ko na kaya yung kahihiyan eh. Huwag ka namang ganyan. Nakakahiya, Ken. Nakakahiya. Ang importante, alam mo sa sarili mong wala kang ginagawang masama. Huwag mo nang pansinin yung mga tao. Madali lang sa'yo, Ken. Kasi lalaki ka pero babae ako. Wala na akong mukhang ipapakita sa kanila. Naglalakad ako na parang walang ulo. Mabuti yung kanilang pagpansin sa akin pero alam ko pinag-uusapan nila ako sa likod ko. Suko na ako, Ken. Hindi ko na kaya. Kahit gaano ko pala magpakatatag ay hindi ko pa rin pala kakayanin yung ganito. Umalis ako sa trabaho ko, Mama Mia. Nag-out ako noon. Ang pumasok sa isip ko ay ang lahat ng mga pinagdaanan ko. I've had enough. Better to end everything. Wala na talaga siguro akong chance para maging masaya. Napakasakit na ng mga pinagdaanan ko at pagod na ako. Sobrang pagod na. Naglalakad ako noon sa mall na walang pupuntahan. Parang wala akong direksyon kung saan ako papunta at patungo. Hinayaan ko na lang ang mga paa kong dalhin ako sa kung saan. Malapit pa talaga akong masagasaan nun, Mama Mia. Ilang beses akong nasigawan ng mga driver dahil nadadamay ko raw sila. Galit na galit sila sa akin. Noong mga panahon na yun ay parang napasukan ng demonyo ang utak ko. Naglalakad ako nun papunta sa bridge. Puro sakit ang nararamdaman ko. Puro sakit na mga alaala ang pumapasok sa isip ko. Yung panahon na pinilit ako ni Jello na binaboy niya ako. Nung panahon na minahal ko si John ng 15 years pero pasakit lang ang binigay niya sa akin. Nung panahon na dumating si Ken na mahal ako pero pasakit pa rin ang lahat. Worst na pahiya pa ako kahit wala akong kasalanan. Nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay nakalimutan kong may anak ako. Nakalimutan kong may mga taong nag-aalala pa rin sa akin. Lakad pa rin ako ng lakad hanggang sa naabutan na ako ng malakas na ulan. Basang-basa na ako noon pati na ang bag na dala ko pero wala pa rin akong pake. Kung gaano kalakas ang ulan, Mama Mia, ay ganun din kalakas ang luha na umaagos sa mga mata ko. Hanggang sa nakarating na nga ako sa bridge. Nag-iwan ako ng message sa cellphone ko para sa anak ko. Nak, I love you. Sorry if hindi na nakaya ng mama ang lahat. Eto ang tatandaan mo ha. Grabe yung mga sakit na pinagdaanan ko at ikaw ang nag-iisang kasiyahan ng buhay ko, anak. Mama will always love you. Mag-aral kang mabuti at huwag kang pasaway kay papa mo. Sana mapatawad mo ko. I love you so much, anak. At noon, Mama Mia, ay nilagay ko na ang phone ko sa bag ko para hindi na ito mabasa at nilagay ko yun sa may gilid. Unti-unti akong naglalakad papunta dun sa may bridge. Dun ko iniyak lahat. Handang-handa na akong mawala sa mundo. Wala na akong pakialam, Mama Mia. Wala akong kwentang ina. Napahiya ko hindi lamang ang sarili ko, kundi maging ang anak ko. Grabe naman talaga itong kwentong to. Medyo mahaba pa. Parang last part na po bukas, kaya antayin ninyo. Kawawa naman ang ating letter sender. Puro pasakit na lang ang binibigay sa kanya ng mundo. Grabe naman. So abangan nyo bukas ang karugtong at final part ng kwento ni Ayla. Dito lamang sa inyong nag-iisang programang Dear Mama Mia. Please do subscribe and click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing may bago tayong upload. At huwag na huwag nyong kakalimutan. Ito, importante, mag-like at mag-share ng video na to. Mag-share na rin ng inyong sariling kwento. Email lamang sa mamamiacdo0317 @gmail.com. Ako po si Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.